konting regalo galing sa church. Yan. Okay, so meron tayong small gift. Babasahin and alcohol. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa bagong kabataan na dinala mo sa lugar namin. Dalangin namin hindi ito una't huli ng kanyang pagdalo, bagkus ito'y bahagi ng gagawin mo sa kanyang buhay. At salamat po sa paglingat at pagkilos mo. Salamat po sa iyong himalang pagpapala. Salamat po at tuning at kay anak din ni Abraham at sa kanya din ang kaligtasan ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpapakan natin ang Lord sa kanyang buhay. Okay, so tayo po ay sa po natin yung ating Biblia sa Lucas chapter 19 verses 1 hanggang sumusunod. Okay, sabi po dito, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa bayan. May isang tao roon ang pangalan ay Sakeo. Isang pinuno ng mga maniningil na buwis at siya ay mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay tanda. Kaya nga't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa inyong bahay. At nagbadaling bumaba sa Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. 7. Lahat na nakakita noon ay nagbulong-bulungan, nakituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipapamigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng naka-4 na beses. Praise God. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanang ito, sapagkat anak din siya ni Abraham, ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nailigaw. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa oras nito. We pray for your protections. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng harmony and unity, O God. Alisin mo po ang spirit of distraction sa aming pong puso at naway hindi manakaw, maagaw ng kaaway ang mga salitang maihasik ngayon sa aming mga puso. Dalangin mo po kami, Panginoon, na kayo po ay samahan mo po ang bawat isa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi lang si Sakeo ang maka-encounter sa iyo, kundi kami din na personal, magkaroon ng personal encounter sa iyo. As we pray, kung ano yung experience na naranasan ni Sakeo, mangyari nawa sa amin, Panginoon. Yung ganitong uri ng tagpo at pagtatagpo. At sa oras ito, Lord God, sa amin po paikipag-alam sa iyong salita, naniniwala kami at kami sasamahan. Kakausapin na iyong salita. Sa pangalan ni Kristo, na aming Diyos. Lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. So yung topic po natin ngayon, so bago po natin i-introduce yung topic, gusto ko lang pong tayo bigyan ng diin. Tayo po ngayon ay pumapasok sa series ng Encountered with Jesus Sunday. So every Sunday po, ang message po natin is tungkol kay Jesus. Yung mga taong nakipagtagpo o nakatagpo ni Jesus. Okay, so yun po yung ating pag-uusapan. Pag Wednesday naman po, ang pag-uusapan naman natin, yung mga miracle ni Jesus, yung series na yon, lahat ng pinagaling ni Jesus sa New Testament. At pag Sunday naman, ito naman yung mga nakatagpo ni Kristo o nagkaroon ng encounter sa ating Panginoon. So yung una nating encounter, ito yung topic natin, no? When a little man meets a big God. Yung maliit na tao natagpuan yung malaking Diyos. Amen po ba? Handa na po ba tayo? Okay. Una po natin na pag-usapan last week, Jesus meets Samaritan women. Ngayon po, ang pag-uusapan naman natin ngayon, Sakeo o Jesus meets Zacchaeus, the tax collector. Siyempre pag-uusapan natin ngayon.
Sabi po dito, no? Explore how Jesus sees our past. Call us by name and offer radical grace that inspires true transformations. Ngayon, pag-uusapan po natin at ihibayin natin paano si Jesus makita ang nakaraan at tawagin ka sa iyong pangalan at magkaroon ng ahasang pagbabago gamit ang biyaya ng Diyos at magkaroon tayo ng inspirasyon sa tunay na pagbabago. So, handa na po ba tayo magkaroon ng transformation? Okay, salamat sa isa. Ulitin ko po, handa na po ba tayo sa transformation? Okay, sabi ng Luke chapter 1 verse 2 3, chapter 19 verse 1 to 3, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isa tao roon, ang pangalan ay Sakeo, ang isang pinuno na maniningil ng buwis. So yung Bible character po natin na pag-uusapan natin ngayon ay sino? Si Jesus, pangalawa, si Sakeo, at yung pangatlo, yung crowd, yung mga tao. Ngayon, pag-usapan naman natin, nabanggit na, siyempre hindi ko kwento tungkol si Jesus, ay kukwento naman natin ngayon, sino ba si Sakeo? Number 1, si Sakeo is a man with position. Sabihin nyo nga, wala, iniwan na naman ako. Okay, ulitin natin, a man with positions. Pangalawa, a man with power. And pangatlo, a man with possessions. Alam nyo po ba, lahat ng mayroon si Sakeo, pinapangarap ng tao natin na mayroon ngayon si Sakeo. Amen? Pinapangarap natin yun eh. Dinidesire natin na tayo ay magkaroon ng ng kayamanan, magkaroon tayo ng posisyon, magkaroon tayo ng kapangyarihan. So lahat po yun na kay Sakeo na. Lahat po yun ay nasa kanya na. Yung pinapangarap ng iba, tinatamasa niya na. Yung pinapangarap ng iba, hinahabol ng iba, siya nasa kanya na lahat. May pera, may posisyon, may kapangyarihan. So grabe yung meron siya. Amen? So yung position niya, kaya siya tinawag na man with position, kasi siya po ay pinuno ng tax collector. Ngayon, kaya naman siya ay tinawag ng a man with power dahil nga konektado siya doon sa Roman Empire. Kasi nga tax collector siya, konektado siya doon sa mga hari. So meron siyang connection. And pangatlo, meron siyang possession. Dahil nga mayroon siyang connection, meron siyang possession. At marami po siyang pera. Sabi po ng Biblia, binasa natin kanina, siya daw ay mayaman, siya daw ay pinuno, at siya rin din ay makapangyarihan. So siguro politiko ito, no? Ang tatay siguro nito, kontraktor. So kaya grabe yung posisyon niya. Amen? Pero pansinin niyo po, no? Sa kabila po ng posisyon niya, sa kabila ng kanyang power, at sa kabila ng kanyang possession, merong bagay na hinahanap siya. Merong bagay na kulang sa kanya. At merong bagay na parang hindi niya alam kung saan niya ito hahanapin. Kaya nga hindi lahat ng bagay na nasa iyo, minsan may mga bagay na wala ka. Pero meron ang iba. Yung iba madaming anak, yung iba wala ka. Yung iba may trabaho, yung iba walang trabaho. Yung iba mayaman, yung iba mahirap. So bakit hindi na lang lahat mayaman? Bakit hindi na lang lahat may anak? Bakit hindi na lang lahat nasa posisyon? O kaya maraming pera? Lahat po yan ay ginawain ng Diyos para magkaroon ng equality. Pantay-pantay. Kasi nga naman, kung ang lahat ay mayaman at walang empleyado, sino magtatrabaho? Amen? So, lahat po yan ay pantay-pantay na inilagay ng Diyos sa atin. Ngayon, pag-usapan natin sa verse 3. Sinisikap niyang makita si Jesus sapagkat upang makilala kung sino ito, ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay panda. Mayaman nga siya, may posisyon nga siya, kaso ang problema niya ano?
siya daw ay pandak. So, hindi lahat talaga perfecto. Amen? Hindi lahat perfecto. Oo nga, may pera ka. Mayaman siya. Tama? May posisyon siya. Pero pandak naman siya. Unano siya. Di ba? So, makikita lang natin, no, talagang hindi perfecto ang lahat. Kaya nga, yung sinabi ko nga kanina, hindi lahat ng bagay ay nasa iyo. Hindi lahat ng bagay ay nasa iyo. Minsan may mga bagay na wala ka, meron naman ang iba. Amen. Kaya, napansin ko lang dito, sa bagay na yon, si Sakeo ay mayroong malaking problema. Ang una niyang problema, siya ay maliit. Tama? Sabihin nyo nga, maliit. Huwag ka titingin sa katabi. Okay? Sabihin mo lang maliit. Okay, pangalawa, ang problema niya yung kanyang reputasyon. Bukod sa kanyang physical disability, problema niya rin po yung kanyang reputasyon. Dahil po, ang pagiging tax collector ay pinamumuhian po ng mga Pariseo, mga Saduceo at mga taong bayan. Kumbaga, ito yung pinakamasamang tao sa panahon nila. Bakit ka po? Bigyan ko lang po kayo ng isang magandang konteksto. Bago ka po maging tax collector, or ito, hindi lang to tax collector, siya po yung chief tax collector, bago niya po marating yung posisyon na yan, maikipag-bidding sila doon sa Roman Empire. At sasabihin nila, siguro marami sila doon, sasabihin ng isa, mahal na hari, kaya ko magbigay ng buwis sa'yo ng 5%. Sasabihin naman ng isa, hindi, ako kaya ko gawin 10% ang buwis. Itataas ko ng 10% yung buwis. So pipilitin ngayon yung mananalo sa bidding, siya po yung makakaroon ng posisyon para maging head tax collector. At sasabihin ng Roman Empire, ito po si Sakeo, siya ngayon ang maniningil ng buwis sa atin. Siya magkukuha ng tax ninyo. Siya, dahil nga si Sakeo ang nanalo doon sa bidding, ang gagawin niya, pipilitin niyang makuha yung 10% increase ng tax natin. So lahat ay pagbubuwisin. Kung dati ay tax mo ay 10% ay 5%, gagawin 10%, malaki yun para sa atin. Amen? Amen po ba? Ngayon nga, yung tax natin, 12%, ang laki-laki. Ang dami nating reklamo, kaya yung kuryente natin, sobrang taas. Kaya nga, pinopropose po natin na tanggalin yung tax sa kuryente, sa tubig, para hindi pasanin ng taong bayan yung hirap. Ganun katindi. Sa panahon natin ngayon, sorry po sa salita, siya po si Raprecto. Oo, siya po ngayon, kasi siya po yung interior local government. Siya po talaga yung naniningil ng buwis. Nag-iisip siya ng paraan para kumita yung ating bansa, para magkaroon ng pera yung ating bansa. Kaya lahat po, lalagyan niya po ng tax. Pati nga po yung ipon nyo sa bangko, pinopropose niya, nakuwanan din yan ng tax. So di ba, sobrang pahirap sa bayan. Kaya nga po, yung kanyang reputasyon hindi maganda. Yung kanyang reputasyon hindi mabuti. Maraming taong against sa buhay niya, maraming taong galit sa kanya, including yung mga Pariseo at mga Saduceo. Sobra ang tingin sa kanya. Una niyang problema, palit siya. Pangalawa, yung kanyang reputasyon, dahil maraming taong hindi siya gusto. Pero mo, habang naglalakad ka sa daan, ang dami mo nga pera, ang ganda nga ng positions mo, pero ang tingin sa iyo masama. Yun yung kanyang nararamdaman. At dahil po sa ganong posisyon, tampulan po siya ng alintokso. Tampulan po siya ng galit ng mga tao. Siguro habang naglalakad siya, binumura siya. Habang naglalakad siya, dinuduraan siya. Yun yung araw-araw na nararamdaman niya. Sa sobrang gusto niyang umapit sa posisyon ng gobyerno, ang ginawa niya, pinahirapan niya yung taong bayan. So marami po ang galit sa kanya. Siyempre po, pag maraming taong galit sa iyo, makakaramdam ka ng alin? Emptiness. Kakulangan. Kalungkutan. Dati yung kaibigan mo, close kayo, nung naging tax collector ka, galit na sa iyo. Amen? Pati ba naman ako, pare, tatakasan mo? Pati ba naman kami, pare, yung business namin, bubuwisan mo ng malaki?
So marami na po ang galit sa kanya. Sa tulad mo at tulad ko, alam ko makaka-relate tayo, no? Bilang tao, makakaranas tayo ng alin? Emptiness. Ang tanong, sino ang nagpupuno nito? Amen. Ang bilang tao nakakaranas tayo ng emptiness. Ang tanong, sino magpupuno sa atin? Pero minsan pag nakakaramdam tayo ng emptiness, ito ang ginagawa natin. Meron lungkot sa puso natin na kahit pera, posisyon, o kapangyarihan, hindi kaya makasatisfy. Remember, balikan natin si Zaccheo. May posisyon, may pera, may posisyon, may power, pero hindi siya masaya. Amen. Parang katulad nyo ngayon. Parang lungkot. Oo. Yun yata yun, walang pera. Amen. Amen. Parang ang lungkot nila ngayon eh. Parang nararamdaman ko talaga kayo. Kayo talaga si Zaccheo. Okay, may lungkot sa puso natin na kahit pera, meron kang posisyon, o minsan may kapangyarihan tayo, hindi kaya makasatisfy ng pera. I remember yung isang politiko na artista. May posisyon siya, may pera siya, may power siya, pero nakakulong siya. Amen? Siya yung kauna-unang politikong nakulong na naman ulit. Ang taong bayan hindi na nadala. Porket sumayaw lang ng budot sa nalo na. Yan mo nga ngayon, yan na naman po yung problema. Ay, wala po ako sinabi na yan. Basta ang totoo lang, ang tao, mayroong lungkot sa puso natin, pero hindi kaya makapag-satisfy ang pera. Hindi rin kaya isatisfy yung posisyon. Kasi kung satisfied na sila, bakit magkukurang pa sila? Kung satisfied na sila, bakit gusto pa nilang umangat yung posisyon nila? Bakit gusto pa nilang magkaroon ng kapangyarihan? Kasi hindi yun talaga ang nakapagsasatisfy. Akala nila kasi pagka nakarating na sila doon sa ruro, ang tagumpay, pagkatapos nun, ano mo pinakamataas sa posisyon natin, Barbero. Presidente. O pagkatapos nun, narating mo na yung pagiging presidente mo. Nasatisfy ka na ba? Hindi. Diba? Kulang pa eh. Yun yung sinasabi ko na meron talaga sa puso natin na hindi talaga masasatisfy ang lahat. Kaya minsan dahil hindi ka satisfied, gagamit ka ng ibang paraan para masatisfy ka. Ano mangyari dito? Kaya pag hindi nagiging kaya nga nagiging scapegoat nila ang alin? Drugs. May ba ditong drug addict? Wala naman, salamat sa Diyos. Diba? Pansinin mo? Dahil nga, meron silang pera, may posisyon sila, may kapangyarihan sa kanila. Feeling nila meron silang emptiness sa puso nila. Ang gagawin nila, magdadrugs sila. O kaya, maikipag-sex sila sa sino-sino mang tao dyan. Mag-aarkila ng babae, magbabayad ng babae. Kasi may pera sila, kaso hindi sila nasasatisfy sa bagay nila. Yung iba naman, magiinom ng alak. Yung iba naman, magsusugal. Pasinin niyo po lahat ng kurap, makikita mo na dun sa casino. Bakit? Kasi parang walang mapaglagyan ng pera nila eh. Akala nila, pag marami na silang pera, okay na yun. Ay gagawin nila dahil nga may kalungkutan sa puso nila, ang gagamitin nila yung pera nila para maging masaya sila. Kukuha ng babae, iinom ng alak, gagamit ng drugs, magsusugal, etc. So, nakakalungkot pag gano'n ang sistema. Pero alam mo, naramdaman niya ni Zaccheo. Amen? Naramdaman din niya the same na naramdaman ng mga politiko natin ngayon. Pero si Zaccheo naramdaman niya, pareho.
naramdaman din po niya yung pareho ng nararamdaman nila. Pero kagandahan kay Sakeo, ganito ang ginawa. Anong solusyon ni Sakeo sa kanyang problema? Anong ginawa niya? Seek Jesus. Yung iba, ang hinabol, drugs, babae, alcohol, gambling, relationship. Akala nila makapagsasatisfy yun ng kanilang emptiness. Pero si Sakeo, ano ginawa niya? Hinanap niya ang Diyos. Gusto niyang makilala ang Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kung tatanungin kita, dumating ka ngayon sa puso, sa buhay mo, sa panahon na ikaw ay may lungkot, sa panahon na pakiramdam mo nag-iisa ka, sa panahon na napakiramdam mo na ikaw ay may kakulangan, ano kaya gagawin mo? Sino kaya nga hanapin mo? Pareho ka ba ng gagawin ng mga politiko? Or ikahanapin mo katulad ng ginawa ni Sakeo, na hinanap si Jesus at gusto niyang makilala ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen? At sa umagang ito, papakilala ko sa inyo si Jesus. Amen? At ipapakilala ko rin si Sakeo na kapareho ng nararamdaman natin. Alam niyo po, pag wala kang pera, pakiramdam mo may kulang ka. Pero pag may pera ka rin, ganun din. Amen? Pag wala kang trabaho, parang may kulang ka. Pero pag may trabaho ka, may kulang pa rin. Nakunawa natin? Kasi talagang naglalagay ang Diyos o pinapahintulot ng Panginoon na meron tayong kulang. Sapagkat si Jesus ang magpupuno ng ating kakulangan. Kaso, sige po, ang kaso ang masakit, hinahanap natin sa iba yung kakulangan. Sa droga, sa mga kaibigan, sa babae o sa lalaki, sa relasyon, sa sugal. Pansinin mo, instead na mapuno yung kanilang satisfaction, mas lalo pa silang bumabaon. At mas lalo pa silang nahihirapan, mas nagiging grabe pa ang kanilang buhay. Kaya ang ginawa ni Sakeo, ang grabe, sabi niya sa verse 3, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. So umagang ito, yun po ba yung reasons niyo kung bakit tayo umaten? Sinisikap ba nating makilala ang Panginoon? Tandaan niyo po, no? Hindi ibig sabihin na you are in the church, you're attending the church, you're attending the mass, kilala mo na si Jesus. Sapagkat kung ikaw po ay totoong mananampalataya at Kristiyano, dapat hindi ka matatapos sa sermon. Hindi ka matatapos pag Sunday lang. Hindi matatapos ang pagkakilala mo sa Panginoon na nakaupo ka ngayon dyan. Kundi pag uwi mo ng bahay, magkakaroon ka ng personal na paghahanap sa Diyos. Mananalangin ka, Lord, gusto kitang makilala. Kagaya ni sister kanina, naniniwala ako, naglagay ang Lord ng emptiness sa heart niya. At yung emptiness na yun, hinanap niya sa Diyos. Amen. At ang Diyos nagre-reveal sa kanya. At ang tandaan niyo po, ang Diyos hindi kailanman nagdadamot para sa atin. Kung gusto mo siyang makilala, mas gusto ka niyang makilala. Kung hahanapin mo siya, lalapit siya sa iyo. Amen. Amen? Ganyan ang Diyos po at ganyan yung Diyos natin. Ganyan po ang Jesus sa Biblia. Kung gusto mo maranasan yung kapangyarihan ng Diyos, hanapin mo siya. Kung gusto mo maranasan yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, hanapin mo siya. Kapag hindi mo yung ginawa, maririnig mo lang yung kabutihan ng Diyos, makikita mo yung kabutihan ng Diyos sa ibang tao pero hindi mo may experience. Pero yung taong nagsisikap na makita si Jesus at malaman ang ano pang meron sa Kanya, hindi siya mabibigo sapagkat ang Diyos natin hindi binibigo ang umatawag sa Kanya. Amen?
Eh kaso pag pupunta ng church, uupo. Kunwari makikinig. Tapos uuwi. Tapos na. Tandaan niyo po, ang pagkakilala sa Panginoon, hindi basta naupo ka lang, nakinig ka lang, tapos na. Dapat pag uwi mo, may personal kang paghahanap. Yung bang asawa mo na nanligaw sa'yo, nagkasabi kayong, hi, hello, kamusta? Nakilala mo na ba siya? Hindi pa, di ba? Dumaan pang buwan, dumaan pang araw, dumaan pang linggo, dumaan pang taon. Kaya nga may tinatawag na courtship. Mayroong panliligaw. Hindi porkit nagsabi sa iyo ng, hi, kamusta ka na? Kayo na. Pwede na kayong mag-asawa at magpakasal. Amen? Ganun po ba dito mga kababaihan? Hindi. I believe, hindi ganyan. Ganun din sa pagkakilala natin sa Lord. Hindi ba sa nadinig mo lang yung Word of God, nakilala mo na si Jesus? Hindi. Si Zacchaeus, narinig niya si Jesus. Narinig niya ang Panginoon, kaya ginawa niya, gusto niyang makita, kaya sabi niya, sinisikap niyang makita si Jesus at malaman kung sino ito. Dapat ganun ka din. Dapat ganun din po tayong lahat. Na hindi lang basta nadinig natin. Dapat may sarili kang paghahanap. Kaso pag uwi ng bahay, yung mga notes, tatakpan niya, tatago na. Ang totoong nag-aaral sa salita ng Diyos, nag-notes pag uwi ng bahay, nagbabasa. Eh, Pastor, busy kami. Hindi mo talaga gustong hanapin ng Panginoon. Kasi gaano man ka-busy kung mahal mo ang isang tao, Kung mahal mo ang tao, kahit gaano yung ka-busy, gagawa mo ng parang makita mo yan. Para hindi nyo naranasan manligaw. Amen? Susunduin mo pa yan kahit madaling araw. Pupunta mo sa bahay, iyahatid sundo mo pa yan kahit may trabaho ka. Bakit? Naliligaw ka eh. Gusto mo siyang makilala, gusto ka rin niyang makilala. Pero sa Zacchaeus, iba. Sinikap niyang makita upang makilala ito kung sino. Kaya po naniniwala ko, yung pagiging Christians natin, nagiging mas malalim kung palagi natin hinahanap siya. Pero kung Sunday ka lang naghahanap sa Panginoon, huwag mo sabihin na ikaw ay totoong Christians. Oo, Christians ka. Dahil nga, nabautismuhan ka. Pero sasabihin ko yung katotohanan sa atin, yung totoong pagkakilala ay personal na paghahanap. At kung matatapos lang sa Sunday, matatapos lang pag Wednesday, yung pagkakilala mo sa Panginoon, pag uwi mo ng bahay, wala na. Wala na rin po yun. Tapos na po yun. Hindi po doon nalalim yung pagkakilala mo sa Panginoon. Hindi mo kailangan maging sobrang banal. Ang kailangan mo lang, magkaroon ka ng paglapit sa Panginoon. Ngayon, anong hamon sa atin ng araling ito? Kay Jesus mo hanapin ang iyong kalungkutan. Yung mga emptiness. Amen? Sa Diyos po natin hanapin. Huwag lang pag Sunday. Ako naniniwala pag Sunday, di mo naman talaga nakipapakinggan tong mensaheng ito. Kasi bisa may kausap ka. Bisa may ka-text ka pa. Bisa tulog ka pa. Tapos sasabihin mo, kilala ko si Lord. Hindi po doon matatapos. Amen? Lang kausap. Kalabitin mo yung katabi mo. Eh mo, gising ka na. Eh mo, hoy! Gising. Ngayon, bawat, andaan po natin, sa mga taong gustong makilala ang Panginoon, sa mga taong gustong makilala si Kristo, tatapatin ko na kayo, hindi madali. Hindi madali. Bakit? Kasi mayroong ahad lang sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, si ikaw ba yun? Kanina, balik ka istorya. Kanina si Zacchaeus may posisyon, may power, may authority, may pera. Pero, may kakulangan. Ang una niyang problema, yung kanyang physical disability,
Pangalawa, yung kanyang reputation sa ibang tao. At dahil doon, nabuo yung kanyang lungkot sa puso niya. Ngayon, dahil nga nagkaroon siya ng struggle sa kanyang kalungkutan, sa kanyang kakulangan, ang ginawa niya, nagawa siya ng solusyon. Nakita niya, narinig niya na si Kristo, gusto niyang makilala ito. Amen? Kaya ang ginawa niya, sinikap niyang hanapin ang Panginoon. Pero kaso, ito po yung katotohanan. Pag dumating ka na sa point ng buhay mo na gusto mo siyang makita, may mga hahadlang sa iyo. Amen? May mga bagay na hahadlang para hindi mo siya makilala. Ito, kanina yung problema ni Sakeo, ngayon, ano naman yung kanyang struggle? Ano yung struggle niya, number 1? Crowd. Maraming tao. Problema niya yun. Yung crowd. Basahin nga natin. Sabi dito, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Highlight. Ang sabi diyan, ngunit sa dami ng tao. Grabe, no? Yung problema niya yung sa dami ng tao. Yung lumalapit ka na sa Panginoon, kasabihin ng mga tao sa'yo, sus, pasig-pasig pa. Naranasan yun? Tama po ba? Kung ikaw ay Christians, maating ka na gusto mo makilala ang Panginoon, makakarinig ka na mga salita na yun. Kunyari, Christians, atin pa ng sandali. Proud. Talagang makakaranas ka ng mga persecutions. Ay, yung katabi mo, kalabitin mo. Ay mo, tulog na siya. Oh. Ayan. Puyat ka na naman. Tama? Minsan, yung crowd ang problema natin. Yung nakikinig ka, tas bilang may mga ngalapit sa'yo. Crowd. Diba? Yung ang ganda-ganda ng tingin mo, tapos kilig na kilig ka na, tapos nakapikit na yung mata mo. Ayan. Nakakantok ba akong preacher? Lagi ako tinutulugan dito eh. Okay, ngunit sa dami ng tao, ang problema niya, crowd. Maraming tao sa paligid. Minsan gusto mo nang magbago, pero yung mga tao hindi naniniwala sa atin. Minsan dyan, pamilya mo pa. Minsan dyan, asawa mo pa. Minsan dyan, anak mo pa. Nakukuha po ba natin yung lessons? Ganyan po, pag gusto mo makilala ang Panginoon, may mga tao na hindi maniniwala sa iyo. Minsan yung mga tao na gusto mo, na sana kasama mo, pero sila po mismo ang umahad lang sa iyo. Yung crowd. Gusto niyang makita si Kristo, kaso may maraming tao eh. Yan, yung mga tao sa paligid. Yan yung kanyang problema. Pangalawa na nakita ko kanyang problema, yung alin? Yung kanyang heights. Yung kanyang sarili na. Tatandaan nyo. Minsan hindi mo na kailangan ng diablo para magbago o para pigilan ka. Sapat na yung sarili mo para hindi ka magbago. Naunawan niyo po? Sabi ko nga dito, minsan hindi na natin kailangan ng diablo upang pigilan kang magbago. Ikaw lang sapat na para di mo. Amen? Gusto mo magbago eh. Pero problema, hindi na crowd. Minsan ang problema, ikaw na. Tama? Aatin ba o kayo? O hindi? Huwag na na. Gusto kong magpasa. O, nakakaraнаsan nyo yun? Yung, titignan mo, mainit yata o kaya uulan. Ang layo naman. Hindi mo na kailangan sa Satan para pigilan ka magbago. Ikaw lang, sapat na para di magbago.
Bisan, pag nakakarinig ka na ng mga sasabihin ng tao sa sarili mo, ayoko na. Huwag ko na kaya ituloy. Huwag ko na kayang baguhin yung sarili. Total, magbago man ako o hindi ako magbago, pareho lang naman ang impression sa akin ng tao. Ang problema ni Sakeo, struggle niya, taong bayan. Pangalawa, yung kanyang sarili. Minsan sapat na yung sarili natin para tayo ay pigilan. Gusto mong makilala si Christ. Gusto mong makilala ang Panginoon. Pero iba naman ang pinapanood mo. Iba naman yung binabasa mo. Amen. Wala ka man panahon sa Panginoon, pero gustong-gusto mo makilala si Kristo. Amen. Dahil naman ang kausap. Sabi mo sa katabi mo, papunta na sa iyo yung topic. Nauunawa po natin. Nakikita po natin yung senaryo ni Sakeo, no? Parang nakikita natin yung sarili natin, nasasalamin. Makinig. Gusto na natin makilala ang Panginoon, pero ang tanong, yung ginagawa ba natin, yan ba magpapakilala sa Diyos? Yung po ba yung ginagawa natin, yung efforts natin, yung po ba yung magtutulak sa atin mas makilala ang Panginoon? Gusto mo pala siyang makilala, hindi ka man nagbabasa ng Biblia. Gusto mo pala siyang makilala, hindi ka naman makaluhod sa panalangin. Pero ang haba naman ng oras sa panonood, amen? So paano mo makikilala si Kristo? Ay malayo naman pala yung ginagawa mo doon sa paraan na makikilala mo ang Panginoon. Kaya minsan, hindi na crowd ang problema para magbago ang isang tao. Ikaw lang, sarili mo lang, sapat na para hindi ka magbago. Kasi ang totoong gustong magbago, gumagawa ng paraan para siya ay magbago. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sasabihin mo, ayoko nang gusto ko nang magbago. Hindi na ako mag-inom. Pero bibili ka ng alak. Hindi na ako maninigarilyo. Pero bibili ka ng vape. Malayo. Gusto mong magbago, dapat sanayin mo yung sarili mo, ilayo mo yung sarili mo sa mga bagay na makapag-trigger sa'yo para bumalik ka sa dati mong buhay. Minsan hindi na talaga problema ang crowd. Minsan talaga ang problema natin yung sarili natin. Amen. Pang-apat, sabi dito, kaya nga anong ginawa niya? Patakbong siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikapuro. Alam ni Sakeo na siya ay maliit. Alam ni Sakeo ang magiging problema niya yung crowd. Yung mga taong ito na nakatakip sa kanya para ma-prevent na makita niya ang Panginoon. Amen? At yung kanyang physical conditions para mag-prevent para makita niya ang Panginoon. Tama po ba? Ang problema niya yung crowd. Ang problema niya yung kanyang kalagayan. Maliit siya. Kaya sabi niya, hindi ko man siya makita ngayon, pero gagawa ko ng paraan para makita ko ang Panginoon. Minsan, dinalagay ng Lord sa harapan natin yung crowd. Ipinapakita ng Panginoon sa atin yung ating mga kakulangan, yung ating mga kahinaan, para makita natin ano yung pwede nating gawin. Kung ikaw pa talaga ang hinahanap mo ang Diyos o hindi. Hello? Kung gusto mo talagang hanapin ng Lord, dapat may ginagawa ka. Ikaw ay persistent. Sabi nyo nga? Persistent. Pag sinabi persistent, continuous yan. Tuloy yan. Kahit minsan hindi ka na motivated, kahit hindi ka na pinupuri ng tao, pero ikaw naman ay continuous na nagpupuri sa Panginoon, isang araw makikilala mo ang Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Darating ka talaga sa buhay mo na hindi ka mamotivate. Minsan bago ka aalis ka ng church, aawain ka pa ng asawa. Amen?
Instead na, ang saya-saya na ng gising mo, tapos mag-aaway pa kayo. Tapos pagdating mo ng church, hindi ka pababatiin ng sisters mo, o ng ka-brothers mo, nadagdagan na naman yung sama ng loob. Pero ang tanong, persistent ba? Magtutuloy ka pa ba? Magsisimba ka pa ba? Amen? Pupunta ka pa ba ulit ng church? Amen? Maglilingkod ka pa ba? Alam mo yung nagtutuloy, yun yung totoong nakakakita sa Panginoon. Sabi ni Sakeo, naku, hindi ko siya makita, hindi ko. Naku, ang daming crowd. Anong ginawa niya? Hiran. Sabi nyo nga? Hiran. Oh, Jesus. Bakit hindi sinabing himo? Anong ginawa niya? Tumakbo. Mas minadali niya. Kasi kung nagpatumpik-tumpik pa siya, kung nagpatagal pa siya, baka malagpasan na siya. Tama? Baka maligo. Kasi nga hindi niya makita eh. Baka pumunta siya sa ganito, doon pala pumunta. Naku, ano ibig ko sabihin? Baka akala niya nandito si Kristo, yung pala papunta na si Kristo doon. So hindi niya lalong nakita ang Panginoon. Kaya ginawa niya, patakbo siya, inunahan niya yung mga tao. Grabe. Ano pang ginawa niya? Ang ginawa niya, umakyat para makita ang Panginoon. Pero alam niyo bang ginagawa ko to? Mensahe dito kagabi. Isa lang po yung nakita ko na kulang sa ating lahat kasama. Kasi nung nabinabasa natin, kaya patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Kung titingnan lang natin, merong between sa gitna. Ay, merong between sa word na to. Nakita mo yung patakbo, nakita mo yung umakyat. Pero meron akong nakita na pinakita ni Lord. Ang tawag ko doon ay anticipations. Ano ibig sabihin ng anticipations? The act of looking forward to preparing for or predicting something. Kaya nga't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus. Sa dadaanan ni Jesus. Na-anticipate niya, dito dadaan ng Panginoon. Amen? Tama po ba? Na-anticipate kagad niya, doon pupunta si Lord. Ito yung kulang sa Christians today. Hindi natin na-anticipate yung gagawin ng Diyos sa atin. Pupunta ka ng church pero wala kang expectancy. Ay walang kausap. Ito na. Kaya nga't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus. Ang tawag doon ay anticipations. Sabi dito, kung ikaw daw ay Christians, dapat ikaw ay living and praying with a spirit of expectancy. Transform how you navigate your daily walk. Tama? Kapag ikaw po ay may spirit of expectancy, sa bahay pa ng Lord, ano kaya mensahe mo sa akin? Amen? Bago ka pala pumunta ng church, kinakausap mo si Lord, ano kayang gagawin ni Lord sa akin? Ano kayang mensahe maririnig ko ngayong gabi, ngayong araw? Pero yung pupunta ka sa church, magbibihis ka, magbe-wake up ka, magsusuplay ka, tapos pupunta ka lang ng church, uupo, makikinig. Uuwi ka rin, tapos ng message siya, uuwi ka ulit sa bahay, ganun lang ang nangyari. Bakit? Wala ka namang ini-expect eh. Tandaan niyo po, ang sino man nag-i-expect sa Panginoon, may matatanggap. Eh bakit wala kang natanggap? Kasi wala kang in-expect. Naunawaan po natin. Huwag kang pupunta ng church na wala kang ini-expect sa Lord. Huwag ka rin magbibigay nang hindi ka nag-i-expect sa Panginoon. Kaya nga dapat meron kang spirit of expectancy. Kailangan nabubuhay ka, nananalangin ka na meron kang espiritu na expect para magkaroon ka ng transformation to navigate your daily walk. Para ito yung magdadala sa iyo sa araw-araw na takbuhin mo o lakaran mo sa Panginoon. Nag-i-expect ka.
Maniniwala ka na mayroong gagawin ng Diyos sa iyo. Lord, yung pagpunta ko ng church, gagaling ako. Pupunta ako ng church, pagpapalain mo ko. Kaso ang nangyari, pupunta ng church, pagbibihis, mag-makeup, sasakay ng tricycle, lalakad ng malayo. Pagdating ng church, upo, makikinig, uuwi na, walang nangyari. Bakit? Wala namang in-expect. Anuhin ko po kayo ngayon, huwag niyong sagutin sa sarili niyo na lang. Kanina ba bago ko pumunta? Meron ka bang ini-expect sa iyo? Meron ka bang inaasahan sa Panginoon na gagawin niya sa iyo ngayong araw? Amen. Kagaya ni sister kanina, sabi niya, doon sa message, doon pa lang sa, sa worship pa lang, hindi pa preaching. Actually, biruin mo, naiyak siya saan? Sa praises. May praises ka, iiyak ka ba sa praise? Hindi. Kasi meron siyang inihingi sa Panginoon. Meron siyang ini-expect sa Lord. Kaya ang Diyos nangusap sa kanya. Kahit praise pa lang yan, nangusap ng Panginoon sa buhay niya. Amen? Yun ang tinatawag ng spirit of expectancy. Hindi mo ka pupunta ng Diyos. Ang mamadali ka, nagarahani ka, nag-heri ka, kasi baka mali ako. Hindi yun ang usapin doon. Dapat pag pumunta ka, meron ka nang hinihingi sa Lord. Ipit-pit ka na. Si Zacchaeus, ini-expect niya na dito dadaan ng Panginoon. Ini-expect niya na mayroong gagawin ng Diyos sa kanya. Ini-expect niya yung kanyang emptiness, yung kanyang kakulangan, yung kanyang kalungkutan. Alam niya pag nakita niya ang Panginoon, may gagawin ang Diyos sa kanya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hamunin ko po ngayong umaga. Sunday ulit o Merkulis na naman. Mag-expect ka. Huwag ka nang pupunta ng church sa wala. Huwag ka rin magbibigay sa wala. Huwag ka rin magsiserve ng wala. Huwag ka rin tutugtog ng wala. Ano sabi po ng 1 Corinthians chapter 13? Para ka lang batingaw na umaalingaw. Bakit? Wala ka namang ini-expect. Wala ka namang inihingi. Kapag ang isang tao hindi nag-expect sa Lord, ang tawag diyan pride. Tama po ba? Kapag ang isang bata walang hinihingi sa magulang, hindi dahil mabait siya. Ang tawag doon, pride. Kasi dapat ang bata, supposedly, pag bata pa lang po, dependent yan sa magulang. Amen. Pero pag yung anak niya makulit, matuwa ka bakit? Dumidepende sa'yo. Amen? Pero pag yung bata, nilalakad-lakaran ka lang. Ilalagpasan ka lang. Ibig sabihin, hindi na ikaw yung kanyang, hindi na siya nagdidepende sa'yo. May sarili na siyang lakad, may sarili na siyang desisyon, may sarili na siyang plano. Sa Panginoon, hinahanap niya yung mga tao na nag-i-expect. Yung mga taong umaasa sa Kanya. Amen? Amen. Umaasa ka pa ba? Amen. Hindi porket may trabaho ka, hindi ka naasa sa Panginoon. Hindi porket may business ka na, hindi ka naasa sa Lord. Dapat mas lalo kang umaasa sa Lord. Amen? Pag kang pupunta ng church, sasabihin mo lang, ako late na ako, kailangan ka. What? Dapat you are excited, Lord. Ano kaya sasabihin mo sa akin sa Diyos? Kaya pansin mo marami nasasaktan sa message. Kasi hindi nila ini-expect yun eh. Tama mali? Kung yung mensahe expected mo para sa'yo, may magugulat ka pa ba? Hindi ka ma-open. Kasi yun ang hiningi mo sa Panginoon eh. Kaya pag narinig ko yung cue, narinig ko yung word, akin yan Lord, ako yan Lord. Bakit? Tama? Kasi naisip mo na kagad yan ang hinihingi mo sa Panginoon, yung mensahe. Eh kaso wala kang inig, yung bilang ko tinamaan ng message, grabe ka, pastor. Ang sakit nun. Aray mo. Bakit? Kasi hindi ka naman nag-expect. Kaya kung hamon ko sa'yo bilang Christians nowadays, kung ikaw yan, mag-expect ka sa Lord. Humingi ka sa Panginoon. Pag sinabi mo, Lord, dalhin mo naman ako, saan mo gagamitin? Dadaling ka ng Lord ko sa Panginoon. May mga taong ipapakilala ang Diyos sa iyo. May mga taong ipapa-meet ng Lord sa buhay mo para ma-share mo yung gospel. Living and praying with spirit
of expectancy. Transform how you navigate your daily walk. Yes. Nakita niya yun. Sabi niya dito, naging persistent siya. Anong ginawa niya? His expectation become reality. Ano yung topic natin ngayon? When a little man meets the big God. Amen? Palapakan natin si Lord. Yung maliit na tao, yung kinamumuhian na tao, yung kinasusuklaman na tao, nakilala yung malaking Diyos. Tatanungin kita, gusto mo makilala yung malaking Diyos? Mag-expect ka. Expect ka. Huwag ka lang pupunta ng wala. Dapat pa lang sa bahay ka na. Dapat pa lang sa bahay ka na. Diba, so leader ka o kaya backup. Dapat sa bahay pa lang, hindi dahil nagpa-practice ka. Kundi naisip mo, Lord, bibigay ko ito para sa iyo. Gagawin ko ito para sa iyo. Kasi minahal mo. At nakikita ko may gagawin ito para sa iyo. Huwag kang tutugtog para sa sarili mo lang. Huwag kang tutugtog dahil gusto mo lang. Tutugtog ka kasi gusto mo itong may gagawin si Lord para sa iyo. Kasi kung tutugtog ka para sa sarili mo lang, pag pinalakpakan ka ng tao, tapos na yun. Pero kung ito'y gagawin mo, Lord, para sa ito, paniniwala ka ito mabibigay para sa iyo. Maniwala ka, pag baba mo yan, may biyaya ka na sa Panginoon. Amen? Palapakan natin si Lord. Kung kanina lang, nag-expect ko, Lord, lumuod daw kaninang mana, sabi ko, Lord, kailangan ko ng budget. Pagpunta ko ng church, nahabol ako ng blessings. May dumating na biyaya sa atin. Pinagpala ako ng Panginoon. Amen? Hindi pa nag-uumpisa ang service. Hindi pa ako nag-worship sa Panginoon. Kasi nag-expect ako eh. Amen. Mangyayari din yan sa inyo. Makukuha nyo rin yan. Amen. Kailangan mo lang ano ginawa niya? Pagtapat ni Jesus sa lugar na yun, tumingala siya. Kanino? Biri mo nag-expect si Sakeo na dito dadaan ng Panginoon. Binigo ba siya ng Diyos? Hindi. Tumapat ng Panginoon. Andyan siya. Daanan ko to. Kasi may nag-expect sa akin doon. Doon siya dumaan. Yung ruta na yun, doon talaga dumaan ng Panginoon. Para ma-meet yung maliit na tao. Amen? Tanda mo pag may hiningi ka sa Lord, gagawin ng Lord lahat ng ruta papunta sa iyo. Kasi may hiningi ka sa Kanya. Amen? Ay, wala akong kausap. Ulit. Ruruta ang Diyos. Kahit papunta siya doon, pag nakita niya nangangailangan ka, nag-expect ka sa Kanya, ikot yan. Kakapatan ka niya. Amen? Kaya nga topic natin ngayon, when a little man needs maliit na tao, may problema ang tao, kinamumuhi ang tao, nakilala niya ang Diyos. Sarap ng pakiramdam mo. Yung ini-expect mo dumating sa iyo. Yung blessings na hinihingi mo ay pinagkaloob sa iyo. Grabe. Ito lang gusto kong makita natin. Ang Diyos, hindi niya binibigo yung mga nag-i-expect sa akin. Amen. Salamat. Sabi ng Hebrew, chapter 11, verse 6. At kung walang pananampalataya, hindi maaring malugod ang Diyos saan? Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat may Diyos. Anong maganda nito ito? At ang siyang nagbibigay ng gantimpala sa mga nagnanais maglingkod sa Kanya. May reward pala eh. May biyaya pala. Yung pagpapagal mo, brother. Yung paglilinis mo ng church sister. Yung mga kabataan nagtuturo dito nung makarang 3 araw. Amen. Huwag mag-expect ka sa Lord. Amen. Naunawa po natin. Amen. Sino dito empleyado ayaw ng sweldo? Wala. At tanongin ko, kung empleyado ka, gusto mo ng sweldo o walang sweldo? Siyempre may sahod. Tapos nag-serve ka sa Lord, ayaw mo ng sweldo? Ay, naku, wala akong kausap. Tama. Makinig muna kayo, pakinggan niyo sa akin muna kayo tumingin.
Naglinis ka ng church, nagwalis ka, tapos wala kang hinihingi sa Lord. Ay wala namang kausap. Amen. Lahat ng gagawin mo dito, mag-expect ka sa Panginoon. Ay wala namang kausap. Pati yung pag-atin mo, dapat ini-expect mo. Lord, nagwalis ako. Tingnan mo naman ako. Lord, naglampaso ako. Tingnan mo naman ako. Tingnan mo naman yung pamilya. Tingnan mo naman yung anak ko. Tingnan mo naman po yung asawa. Tingnan mo naman yung buhay namin. Dapat ganyan. Kung sa amo mo, hindi ka papayag na walang sahod, dapat sa Diyos mo, mas lalong humingi ka ng sweldo. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Ayan na ang sinasabi na nga ng Hebrew eh. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring malugod ang Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. Ano mangyayari? Diyan siyang magbibigay ng sahod, reward, gantimpala sa mga nagnanais maglingkod sa Kanya. Naglilingkod ka sa Panginoon, wala kang ini-expect. Wala kang inaasahan sa Diyos. Kaya yung mga teachers kahapon, mag-expect kayo sa Panginoon. Amen? Lord, may gawin ka sa akin. Palapakan nyo yung mga teachers. Noong Wednesday, yung mga kabataan, sabi ni God sa akin, langisan mo sila para magturo. Ilan sila ako. Tapos Webes, pupunta ako dito. Sabi ko, nagmamadali ako. Sabi ko sa kasama ko, pwede ba half day ako ngayon? Pupunta ko yung church kasi meron kaming DBBS. Nung pasakay na ako ng bus, sabi ni Lord sa akin, kung saan ka pupunta? Yung Spirit ng Lord nag-declare sa akin, di ba nilangisan mo na sila? Ipagkatiwala mo na. Kaya papuntang bahay, hindi na ako dumiretso ng church. Dumiretso na ako ng bahay. At pinayagan ko na yung mga kabataan. Sabi ko, Lord, ikaw na po bahala sa akin. Mula day 1, day 2, day 3, naging successful. Yung DBBS, wala ako. Sila lang nandoon. Palapakan natin yung mga kabataan. Amen? Naranasan nila yung hirap. Naranasan nila yung inis. Yung gusto na mangutos. Gusto na mangurot. Pero pinigilan nila yung kanilang sarili. Pero, pagod, yung hirap, yung hindi ka pinakikinggan. Ayan. Naranasan nila yun. Pero worth it ba? Worth it naman. Amen? Malungkot ako ng web, Sabado. Tapos may picture pa kayo. May champuran. Wala na, robust niya. Pansinin mo dito sa verse 5, pagtapat ni si Jesus sa lugar na iyon, tumingala si Jesus. Kanino? Kay Sakeo. At sinabi niya ano? Sakeo. Kilala ni Jesus sino? Si Sakeo. At kilala ka din ng ating Panginoon Jesus. Amen? Sino naniniwala kilala siya ng Panginoon? Kung si Sakeo kilala niya, ikaw pa kaya? Kung si Sakeo mag-expect at pinuntahan niya, ikaw pa kaya na mag-expect na hindi kanya puntahan? Ruruta ang Diyos papunta sa iyo kasi may umaasa sa Kanya. Verse 5. Sabi niya, pagtapat niya sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi niya, Sakeo, ang sabi niya? Buwaba ka agad. Sapagkat kailangan kong tumuloy sa iyong bahay. Kung gusto mong makilala si Jesus, kailangan mong yung expectation, isang tawag yan ay humility. Bakit? Umaasa kayo. Hindi ka umaasa sa sweldo mo. Hindi ka umaasa sa lakas mo. Hindi ka umaasa sa talino mo. Umaasa ka sa Diyos. Kung gusto mo makilala ang Panginoon, kailangan mong magpakumbaba. Never na pupunta ang Diyos sa bahay mo pag mataas ka. Tama po ba? Alam ng Diyos may kailangan ka. Alam ng Diyos nag-i-expect ka. Kaya gagawin ng Panginoon, dadalawin ka niya. At sasabihin ng Diyos sa iyo, kilala kita. Pero ang gusto ng Lord sa iyo, inutusan siya. Ano ginawa sa kanya? Buwaba. Hindi mo makikita o makikilala ang Diyos pag hindi ka nagpakulo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon.
Hindi mo mararanasan ang Panginoon kapag hindi ka nagpakumbaba. Sabi nga dito, gaano man ang iyong naging estado sa buhay, sa harap ni Jesus, kailangan mo magpakumbaba. Pero ibo, mayaman, may posisyon, may kapangyarihan. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, ay, salamat, palahid ka. Sabi ng Lord sa kanya, baba. Kahit ikaw pa pinakamayaman, kahit ikaw pa may magandang estado sa buhay, kailangan mong buwa. Kapag kausap mo ang Panginoon, kailangan mo magpakumbaba. Kung gusto mo makilala ang Diyos, gusto ng Lord, makuha mo yung inihingi mo sa Kanya, kailangan mo magpakumbaba. Kasi kailanman hindi lalapitan ng Diyos yung mga nagmamataas. Kailangan magpakumbaba. Sabi sa verse 5 ulit, basahin natin yung highlight. Agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Gusto ng Panginoon, hindi mo maranasan ang tunay na pagbabago kung hindi mo siya papayagang tumuloy sa buhay. Amen? Pero sabihin mo, pwede naman doon kausapin na kagad ni ng Panginoon sa, o kumusta ka na, ano nangyari sa'yo? Eh bakit kailangan tumuloy sa bahay? Bakit kailangan niya pumasok sa bahay? Amen? Kasi hindi sapat makilala mo si Lord. Kailangan ng Diyos patuloyin mo siya sa buhay mo. Amen. Eh yung buhay kasi nagre-represent yan ng buhay natin. Amen. Eh sabi ng Panginoon, kailangan pumasok sa buhay mo. So sunod natin ito, anong ginawa niya? Nagmadaling bumaba si Sakeo at tuwang tinanggap si Jesus. Grabe, no? Grabe yung tuwa niya. Yung narinig mo yung good news, hindi mo na pinatagal pa na sumunod. Nung narinig niya yung good news, sabi, sige, pupunta pala sa bahay ko eh. Ano ginawa niya? Hindi na siya, wait lang Lord. Ginawa niya, buwaba siya ka. Grabe talaga si Lord sa buhay. Sumunod, sabi doon, tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Ito pa pangalawa na nakita ko. Buhay sa iyong buhay Kristiyano, still may joy pa ba sa puso na naglilingkod sa Panginoon? May siya pa ba yan? Masaya ka pa ba? Salamat sa mga nag-amin. Doon sa mga hindi ka na masaya. Malungkot ka na sa Kristiyanong buhay. Nung nakilala ni Sakeo ang Panginoon at sinabi ng Panginoon sa kanya, puputuloy ako sa bahay mo, hindi mapaglagyan ng tuwa yung puso niya. At tatanungin kita ulit, yan pa rin pa ba naranasan mo sa paglilingkod mo? O pag nakakaramdam ka na ng Sunday na naman, Linggo na naman, ako yun na naman yung text Sister Joes, yung prayer meeting na naman. Naku, Wednesday na naman. May joy pa ba? O ako na naman nakakanta. Wala na bang makitang iba dyan? Yung gigisingin mo yung mga kabata, magpupuyat sa gabi. Tama. Tapos pagdating ng church, tutulugan lang ang simbahan. Aray ko. Sabi ko, kung tutulugan mo lang church, panamatin. Tama. May joy pa ba dyan sa puso mo? Kaya minsan nga hindi mo na kailangan ng diablo para pigilan mong magbago eh. Magpuyat ka lang. Hindi ka magbabago. Bakit? Wala ka na maiintindihan sa Word of God. Kahit may ine-expect ka pa, kung tulog ka, wala kang matatanggap. Kaya sa iyong buhay Kristiyano, still, may joy pa ba sa puso mo? Sabi po ng last verse, sa lahat na nakakita nito, nagbulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sinabi nila, tumayo sino? Si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko sa kanya. Nang alin? Maka-4 na beses. Grabe, no? 4 times. At hindi sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanan ito sapagkat anak din siya ni Abraham.
ang taong ito. Verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. In the end of the days, yung kanyang expectations nakuha niya. At nagkaroon ng transformation agad. Nung pinatuloy ni Sakeo ang Panginoon sa tahanan niya, nagkaroon kagad ng transformation sa puso niya. Amen. Kaya imposible kapag Christians ka, imposible walang nagbabago. Imposible na Christians ka, hindi ka pa rin nagbabago. Kaya nga sabi ko nga po sa atin, ang totoong naging Kristiyano, may nababago. Dapat nagiging glory to glory, from faith to faith. Kaso ang nangyayari, hindi siya pa ganun, nagiging worse. Kaya sabi nung iba, muna nung nag-umating ka sa church na yan, ba't parang sumama ugali mo? Ba't parang maging mas masungit ka? Iba siguro yung natanggap niya, hindi si Kristo. Kasi yung tumanggap kay Kristo, may pagbabago. Dating masungit. Pero nung nagbago, unti-unti nababago yung kasungitan. Amen? Dating kuripot. Pero nung natanggap si Kristo, unti-unti naging mapagbigay. Amen? Amen po ba doon? Dating tamad. Pero nung tinanggap si Kristo, unti-unti naging masipag. Dating late, nung tinanggap si Kristo, late pa rin. Ay, sus ko, hindi tinanggap si Kristo dun. Ang totoong tumanggap kay Kristo, unti-unti, hindi na na-delete. Amen? May pagbabago. Kaso hindi palala ng palala. Sorry po, di ako nagsabi niya. Okay, napansin niyo po, sabi nga dito, nung tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang bahay, yung mga tao, maraming sinabi sa kanya. Pero ano ginawa ni Sakeo? Ulitin ka, basahin niyo po mabuti. Ewan ko lang kung ako lang nakakita nito. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, ano sabi nila? Tumayo si Sakeo at sinabi, kanino? Jesus. Wala naman siyang dapat patunayan sa iba eh. Hello? Wala ka dapat patunayan sa iba. Patunayan mo yan sa Panginoon. Ay, nakulang kausap. Ulitin ko, tumayo si Sakeo at sinabi niya ba, oy, nagbago na ako ha, mga tao kayo. Tama? Paniwala kayo sa hindi nagbago, hindi niya kailangan depensa ng sarili niya. Kanino siya humarap? Tumayo si Sakeo at sinabi niya kanino? Jesus. Hindi sa taong bayan. Kaya nga pag may nagsasabi sa'yo, yan ba yung mga nagbago? Hindi silang tingnan. Tumingin ka sa Lord, nakita mo yung pagbabago. Ang fruit, wala sa kanila. Ang fruit na kanino? Kaya sabi niya, tumayo si Sakeo at sinabi niya kanino? Sa taong bayan? Hindi. Kanino? Jesus. Panginoon, ibibigay ko po sa may hirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako may nadayang sino man, isasauli ko sa kanya na may kay-4 na beses. Pansinin mo. Mayroong pagbabago. Nagkaroon ng changes. Pero kung hindi nababago yung ugali, hindi natatransform, duda ako at tinanggap ko si Kristo. Kasi imposible na tinanggap mo ang Lord, hindi ka nababago. At ang sabi po ng 2 Corinthians, ang sino mang na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Yung dating pagkatao ay wala na at siya ay bago. So may pagbabago. Hindi man biglaan, pero dapat unti-unti mayroon. Dahan-dahan. Amen? Kesa naman sa wala. Kaya totoo nga po kay Sakeo, naging gradual yung pagbabago niya. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang puso. Sabi niya, Lord, kahit anong sabihin ng mga tao sa akin, alam mo na nababago mo. Alam ko na pabaguhin mo ugali ko. Alam mo pabaguhin mo ang puso ko. At ang sarap po na makita mo na pinapakita mo sa Lord na may pagbabago. Amen? Tayo po natin tumayo.
May hamon ang mensaheng ito sa ating lahat. Kung gusto po natin may gawin ng Diyos sa atin, kailangan umasa ka na merong gagawin ng Diyos sa iyo. Dapat nag-i-expect. At ang totoo namang binago, may nababago talaga. May inaayos sa puso niya. At ginagawa niya yung kanyang gagawin, yung kanyang effort, nagiging consistent, nagiging persistent, nagiging continuous, kahit hindi siya motivated, kahit hindi na masaya, kahit minsan nakakaramdam siya ng pagod, nakakaramdam ka na ng sakit sa pagsiserve sa Lord. Minsan umiiyak ka na lang sa gastusin, sa mga bayarin, pero still, nagpapatuloy ka pa rin sa gawain. Mag-expect ka. Kung sa tao nga, nag-expect ka ng sweldo, kinsenas, katapusan, sa Diyos pa kaya, hindi ka umasa na may-ari ng langit at ng lupa. Kung gusto mo mabago, sa oras dito, bibigyan ko kayo ng 30 seconds para kung kaninang bagay hindi ka nakapaghingi sa Panginoon, hindi ka nag-expect na gagawin ng Lord sa'yo, bibigyan kita bago tayo umuwi. 30 seconds para humingi ka sa Panginoon. Bago man lang tayo umuwi, may gagawin ng Diyos sa buhay. Sabihin natin, Lord, bago man lang ako sana makauwi sa aking bahay, sa aking pamilya, kung saan man ako pupunta ngayon, ay meron akong matatanggap sa iyo. Na hindi ako lalabas sa walang dala. Hindi ako uuwi sa aming tahanan na wala akong bitbit na biyaya mula sa iyo. Sapagkat nag-i-expect ako na meron kang gagawin para sa akin. Higit sa lahat, babaguhin mo ang buhay ko. Ang pamilya ko, ang mga anak ko, asawa. Ama, huwag mo pong hayaan na hindi namin mailapit sa iyo ang aking mga anak. Dati kasama namin yan magsimba. Hindi po ako masaya bilang magulang kung makita ko ang aking mga anak na wala nang gana na umatin ng church, na wala nang ganang magsimba. Dapat hindi ito'y kinatutuwa, dapat ito'y kinababahala. At tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng apoy sa puso. Hallelujah, God.